Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Di na napigil. Umani ng matinding reaksyon sa social media ang kumakalat na balitang umano'y handa ng manumpa bilang bagong Pangulo si Sara Duterte. Ayon sa ilang post online, may mga haka-hakang nagaganap daw ang paghahanda para sa isang posibleng panunumpa dahilan upang magtanong ang publiko kung may malaking pagbabago bang paparating sa pamahalaan. Naging sentro ng usapan ang isyong ito matapos ding mabanggit ang pangalan ni Ferdinand Marcos Jr. na kasalukuyang nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. May mga netizens na naglabas ng sari-saring teorya at espekulasyon tungkol sa umano'y biglaang pagpalit sa liderato. Bagay na mabilis namang kumalat sa iba't ibang social media platforms. Gayunpaman, sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte na nagpapatunay sa kumakalat na balita. Ayon sa ilang political analyst, mahalagang tandaan na may malinaw na proseso sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas kung kailan maaaring pumalit ang pangalawang Pangulo sa pwesto ng Pangulo. Dahil dito, nananawagan ng ilang opisyal at netizens na maging maingat sa pagpapakalat ng impormasyon upang maiwasan ang pagkalito ng publiko. Hanggang wala pang kumpirmasyon mula sa mga otoridad, nananatiling haka-haka lamang ang balitang PBBM out, Duterte in. Habang patuloy na nag-aabang ang taong bayan sa anumang opisyal na anunsyo mula sa pamahalaan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kainta. I'm Ilocano, but I don't like Marcos. Ayoko kay Marcos. The most corrupt president. Nako! Kahit wala si Congressman Sardico. Alam ko na yun. At ang ninyo, sino pumirma ng GAA, BICAM, May Blanco? Si Marcos. Nako! Tatandaan ninyo. Si Marcos ang the most corrupt president I ever heard. Naku po! Kaya ko na lahat. Inflation! At talong, 200! Ang galunggong, 400! Yung 1,000 mo, wala nang mabibili. Isa pa lang yun na malengke ko. Isa pa lang yun. Tapos, gusto pa niya si Marcos, bangag! Maglalakaw ka, Marcos! May kastang ka! Hindi kita gusto! Binoto kita dahil kay Sara noon. Uniteam. Kung walang uniteam, di kita iboboto. Sabi mo pa nga, dama ko, hirap nyo. Puro pala kabalbalan yung sinabi niya eh. Kinumpanya ko pa yan. Nagbayad pa ako. Kasi dahil kay Sara, kung hindi nagpabola si Sara, o nasana si Sara, tinarador mo! Nako mga kare, galit na po yung ali. Yung 1,000 pesos, wala na nga naman mabibili ngayon, yung 1,000. Yung 1,000 ngayon, pantip na lang dyan sa may parking area, nako. May nagsampala na! Yun! May nakonsensya na! Yun! May nagpakamatay pa! Wala. Marcos, kailan ka magpapakulong? Kailan ka papaba dyan? Kailan ka magpapakamatay? Maawa ka! Rally dito! Rally doon! Rally bukas! 16, 17, 18! Hindi ko alam kung ano pa ang mga kasunod na rally mangyayari. Nako. Maawa ka sa sambayanan Pilipino! Nakikita mo, maliwanag kalikasan na nagpapababa sa'yo! Walang hiya ka! Lahat na! Super! Duper! Pagmumura! Sinapit na namin sa'yo pero ilan lang kami nagrarally ngayon. Nung isang araw, September 21, nakita mo may nagbuwis ng buhay ng mga kapulisan. May nagbuwis ng buhay ng mga kabataan. Sino ang may gustong pumunta ng karsada? Wala, kahit ako. Isang nanay, isang ate, isang tax na nagbabayad sa putang inang gobyerno na to. Maraming namamatay. Ano? Pag namatay ang apo mo, Marcos, saka ka palang kikilos. Maawa kayo! Maawa ka sa mga kapulisan na nagpapantay sa mga rally na nagbubuwis ng buhay! Hindi namin gusto magpunta sa karsada! Maraming salamat sa iyo, Sardico! Ipagdadasal ka ng sambayanang Pilipino! Alam ko, sa mga oras na to na nagsalita ka, hinahanap ka na ng Interpol! Samantala
Samantalang ang mga nagkurap, tunay na nagkukurap sa gobyernong ito, hindi pinapahanap. Nandito lamang sa Pilipinas. Alam ko, sa darating na 16, 17, 18, lalabas ang mga taong bayan. Magmula ngayon, mag-noise barrage na tayo para sa ating karapatan. Ninanakaw ang ating karapatan. Ninanakaw ang ating pagkatao. Correct. Ano pa? Ano pa, Marcos? May nagpakamatay na sa DPWS. Ikaw sa Malacanang, wala pa magpapakamatay. Ikaw ang ugat ng lahat ng ito. Correct. Putang ina talaga. Talagang putang ina. Araw-araw minumura ka ng taong bayan. Correct. Mapamidya. Nako, kahit na nagtitinda ng balot, kahit na mga driver, lahat minumura ka. Ewan ko kung bakit wala kang pinapakulong sa mga taong magnanakaw. Siguro, ang kasagutan dyan ay ikaw ang magpakulong sa sarili mo. Mga sambayan ng Pilipino, alam ko, kayo ay nanonood lamang sa media, sa mga vlogger. Kayo ay nanonood lamang. Pero ngayon, lumabas na kayo para ipaglaban natin ang ating karapatan. Karapatan na ninakaw ng gobyernong ito. Wala man lang ginawa to. Utang ng blood control yan. Dati nung nagrarally kami, pinag-uusapan, BICAM, El Policare, PhilHealth, SSS, walang nangyari. Kaya mapapaputang ina ka talaga. Ngayon, blood control, namatay na mga tao. Mga sasakyan, naglubugan, naglutangan. Kailan ka bababa, Marcos? Marcos, magkaroon ka ng utang na loob sa mga taong bayan. Wala nang ibang kasagutan sa nangyayari ngayon kundi mag-resign ka. Huwag mo nang ipahanap si Sandy ko. Huwag mo nang ipahanap dahil hindi ka papayagan ng Diyos na makita mo si Sandy ko. Kung papatayin nyo ang taong, ay nako, ang taong nakokonsensya. Kung ipapatay mo pero wala na. Hindi ko malaman kung ano ang mga pinagsasasabi mo sa media. Hindi ko malaman kung ano yung 20 pesos na binibenta mo sa Cebu na bigas. Tama ba yun? Hindi ko maintindihan. Walang kaso. Walang ebidensya kay Martin Romualdez. Sinong ginagago mo? Talagang mapapaputang ina ka. Talaga. Marcos, mag-resign ka na. Ikaw lang ang ugat nito. Maraming salamat po. Nako, malulupit po yung binitawan ni ma'am. No? Ang nag-deliver papunta sa O, yan po si Saldi ko ha. Intayin daw po natin yung part 4. Magandang hapon po. Inilabas ni dating Congressman Zaldico ang anyay mga resibo na tumatanggap umano ng kickback sina Pangulong Bongbong Marcos Naku! at dating House Speaker Martin Romualdez mula sa budget insertions. Sinabi rin ni Ko na wala siyang natanggap na kickback at lahat napunta sa Pangulo at kay Romualdez. May hamon din sa Ombudsman ang dating kongresista at nakatutok si Jonathan Andal. totoo po yung sinasabi. Ang mga litratong ito ng mga hilera ng mga maleta, resibo raw ni dating Congressman at House Appropriations Committee Chair Zaldico sa kanyang diretsang pagdawit kina Pangulong Bongbong Marcos at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga aniyay budget insertion. Sabi ni Ko, record ito ng deliveries na ginawa niya at ng kanyang mga tauhan. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Hindi direktang sinabi ni Ko na pera ang laman ng mga ito, pero sinigundahan niya sa video ang pahayag ni Orly Gutesa sa Senado na nag-deliver daw siya ng mali-maletang pera sa bahay nila Ko at Romualdez. Sa affidavit ni Gutesa, sinabi niyang nag-deliver siya roon ng mahigit 40 maleta ng pera na tinawag niyang basura. Si Gutesa ang surprise witness si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee hearing noong September 25. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park.
Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang Nako, nung siya ay nasa Senado. Sabi pa ni Ko, sa 100 bilyong pisong isiningit umano sa 2025 budget, ang nakuha raw ng Pangulo, 25 billion pesos. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. nako. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. May hamon naman si Ko kay Ombudsman Jesus Crespin Remulla. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo. Yun. Hindi po ba? May panawagan din siya sa Senado. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Tinanong ng GMA Integrated News ang abogado ni Ko kung ano ang nagtulak dito na basagin ang katahimikan. Sabi ni Atty. Ruy Rondain, hindi niya pa masagot ito dahil hindi pa raw niya nakokontak si Ko simula kahapon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal na... Nako mga ka-reaction, talagang ang nakikita po natin ngayon, yung naratibo ay na kay Saldico mga ka-reaction. Ang tanong, ito po ang tanong mga ka-reaction, hanggang kailan matitiis ng mga Pilipino itong ginagawa po ng Administrasyong Bongbong Marcos? Hindi po ako sigurado kung ngayon nangyayari ito mga ka-reaction. Meron po nagpadala sa akin na nag-email sa akin na itong video na ito. Hindi ko po ma-verify kung ngayon nangyari ito o nung nakaraang rally. Pero nagkakagulo na po dyan sa Menjola. Ito po. Feeling ko mga ka-reaction, hindi po ngayon ito, pasensya na po kayo na ipakita ko sa inyo. Feeling ko hindi po ngayon ito mga ka-reaction. Pero balita ko mga ka-reaction, maglalabas po si Saldico. Maglalabas po si Saldico ng susunod niyang video ay mahaba. Mahaba po mga ka-reaction. Kaya dito inaabangan po natin kung kailan niya ilalabas kasi yung kani-kanina mga ka-reaction eh medyo mahikli lang po. Kasi marami nagsasalita ngayon which is good, 'di ba? At napakaganda na bawat Pilipino ay nakikita ko na a lot of people are really talagang magrarally ngayon at pupunta diyan at talagang sisingilin talaga ang gobyernong ito. Pero ang naririnig ko kasi sa kanila, anybody but Sara Duterte, 'di ba? Well, that's their opinion. Payaan mo sila. Ang saligang batas hindi opinion, batas 'yon. At ang sinasabi ng saligang batas, kapag nag-oust si Bongbong Marcos, ang presidente ay si Inday Sara, ang vice president, right? So, it doesn't matter what your opinion is. Ang kagandahan ng ating saligang batas ay hindi siya steady siya, no? Hindi siya it's not subject to the whims and caprices of anybody there. Unfortunately, that was what has happened with Bongbong Marcos's administration, where the law hasn't just been bent, it's been mangled beyond recognition. No? So, it's very important for us to speak out because more so kasi yung nakita natin, no, for me personally, no, sino ba nakita natin na nalulunod dyan sa typhoon noon? Di ba mahihirap? Sila yun yung mga bahay nila na tagpi-tagpi, wala silang kapasidad na pumunta sa Manila at mag-rally or mag-social media or ganon. So boses nila tayo, magsalita tayo para sa kanila kasi sila hindi nila kaya, 'di ba?
yung batang namatayan ng nanay, tatay, mga kapatid, kaya ba niya? Hindi niya kaya. 'Di ba? So tayo magsasalita, Bongbong Marcos, kinuha mo, nag-insert kasi marami nagsasalita ngayon which is good, 'di ba? At napakaganda na bawat Pilipino ay nakikita ko na a lot of people are really talagang magrarally ngayon at pupunta diyan at talagang sisingilin talaga ang gobyernong ito. No, pero ang naririnig ko kasi sa kanila, anybody but Sara Duterte, 'di ba? Well, that's their opinion. Payagan mo sila. Ang saligang batas hindi opinion, batas yon. At ang sinasabi ng saligang batas, kapag nag-oust si Bongbong Marcos, ang presidente ay si Inday Sara, ang vice president, right? So, it doesn't matter what your opinion is. Ang kagandahan ng ating saligang batas ay hindi siya steady siya, no? Hindi siya it's not subject to the whims and caprices of anybody there. Unfortunately, that was what has happened with Bongbong Marcos's administration, where the law hasn't just been bent, it's been mangled beyond recognition. No? So, it's very important for us to speak out because more so kasi yung nakita natin, no, for me personally, no, sino ba nakita natin na nalulunod dyan sa typhoon noon? Di ba mahihirap? Sila yun yung mga bahay nila na tagpi-tagpi, wala silang kapasidad na pumunta sa Manila at mag-rally or mag-social media or ganon. So boses nila tayo, magsalita tayo para sa kanila kasi sila hindi nila kaya, di ba? Yung batang namatayan ng nanay, tatay, mga kapatid, kaya ba niya? Hindi niya kaya. Di ba? So tayo magsasalita, Bongbong Marcos, kinuha mo, nag-insert ka ng 100 billion. Alam niyo ba dito sa Tokyo, meron silang underground na hindi lang flood control kundi flood proof ang buong Tokyo. Hindi na dito flood. Kung may flood a few minutes and then wala na. And that flood it's very cavernous. I've been there. It's so impressive. It's only worth 88 billion. Can you imagine? 88 billion pesos. Kung hindi magnanakaw ang mga politiko natin, kung hindi magnanakaw ang Pangulong yan, maraming hindi namatay, maraming hindi nawalan ng bahay, ng mga kamag-anak. So, that's the burden of the presidency, which is why I don't even know why anybody wants to be president, no? Except pag magnanakaw ka. Yun yung rason kung ba't mo gusto maging president. Yung mga buwisit na yan, 'di ba? So, imbis na magsilbi ng maayos, kasi na-experience namin yun kay PRRD You know, the joy of serving, there's no price tag to it. There's no price tag to it. No? At saka ano ba naman kailangan mong pera? Diba, gaano ba kadami ang kailangan mo? Yan ang mahirap sa Pilipino. I'm really sad to say this because having lived here in Japan for 8 months already, no? Kasi pag umuwi ako dyan, papa-aresto ako ni Marcos. Bakit? Kasi nagsasalita ako, nagsasabi ako ng katotohanan, 'di ba? So anyway, having lived here, nakita ko, no, yeah, we're saying that Marcos is magnanakaw, etc. Lahat ng mga yan magnanakaw. Pero sino ba nang bumoto diyan? 'Di ba tayo? At nakikita ko yung difference, no, na ang Pilipino talagang mukhang pera, no? Sad to say. Ang lipunan natin, mga scammers, mga matapobre, mga social climbers, mga pwedeng bilhin. Di ba? Ilan ba yung nababribe na yan? Di ba nasya-shock tayo na, di ba dati galit na galit ka kay Marcos? Bakit ngayon? Percy Sendanya, Akbayan, di ba? Akbayan, galit na galit kayo kay Marcos? Magkano ang suhol ang tinanggap ni Percy Sendanya para sa pirma niya, para sa impeachment ng Vice President? O hindi ba magnanakaw yun? Di ba? So, it's not possible here in Japan. So I really think that if we love our country, we should really have this very deep soul searching about why it is that we had a president like that. Yes. The worst kind of human being ever. No truth. He has no capacity for truth. And that to me is terrible. It's a terrible character trait. No, the worst. Why is it possible for the Filipino people to have had a president like this, while it's impossible here in Japan to have a president like that? A person like that is not possible in Japan na aakyat yan sa
sa lipunan, lalo na maging head nila, maging prime minister, never. Hindi papayag ang mga Hapon. At saka yung ganyang klaseng tao sa Japan, magpapakamatay yan pag naging ganyan siya, dorobo, magnanakaw. So we really should have a very soul searching as a nation for why this has happened, because it's not just Marcos, no, it's also us, it's also in our traits, because why is this possible? Our leaders are a reflection of who we are as a people. So we really need to understand why it was possible for us to have a leader like that. Terrible, the worst kind of human being ever. You think, Doc, his leadership has to do something with some of the government officials, like including Bryce? He's not scared to lose 150 million for betting, for displaying all this money on the billiard table. You think it's because of his... Wala na silang takot eh. Yeah. Pagdating sa pera. Yes, definitely. No, I hope I understood your question right, because I can only see it from my perspective as somebody who worked under PRRD, no, as an appointee of PRRD, and worked with him very closely in all those years that he sat in office. And we were so scared of him. He had that moral ascendancy. No, because I saw him kick undersecretaries who were corrupt. I mean, like literally kick them. Sinipa niya. Galit na galit siya. So talagang lahat kami, at saka pag kumakain kami with PRRD, I say this story often because it was our lived reality. That he would say, no, ito lang ulam natin, no? Tsaka simple lang ulam natin. Kung anong kinakain ng simpleng tao, no? Meron tayong fried chicken, meron tayong sabaw, meron tayong whatever. Tapos sasabihin niya, kasi okay naman yan, kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan yan. In other words, sineryoso namin yon, kasi leader namin siya. Kapag ka leader mo magnanakaw, katulad ni Bongbong Marcos, na pagka pumunta ka ng Malacanang, na nagawa ko naman, nakapunta ako ng president na yun si Bongbong Marcos, nakita ko yung spread, nakita ko yung buffet, breakfast, lunch sa opisina ni Bersamin. May steak, may lobster, buffet. Mga walang kahihiyan, ang kakapal na mga mukha nila sa Pilipino. Kaya nakita ninyo kung paano yung trato. Kasi si PRRD, his leadership was such that what did you see? We saw him bow to us, diba? And that was something that it was really authentically him. PRRD yun, nahihiya siya. So kami din, nahihiya din kami. I remember na I traveled with my family, and we could have gone business class, but I said no, kasi people might know me and they might think that I'm spending money of the people, diba? So it's the economy. So sa madaling salita, dahil ang leader ko ganon, nahihiya siya sa Pilipinas.